Hi! Hi! Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Nandito po tayo sa patuloy na gawain kung saan una, pinalap natin kanina ang pananalangin at tayo ay nag-iisa upang sa ganun, anuman ang ating mga kahilingan, kasalanan man, naghiling natin ang tawad sa Diyos, at anuman ang ating mga kahilingan, makidaan natin sa pamamagitan ng pananalangin. At ito naman ikalawa, ito naman yung bahagi na kung saan ang Diyos naman ang nakikipagsalitaan sa ating sa pamamagitan ng tinatawag na Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ito ay ayon sa mga banal na kasulatan na ating binabasa at binibigyan ng buhay upang sa ating pang-araw-araw na makikipamayan dito sa ibabaw ng sanglibutan, ito po ay magamit natin kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa, kung paano dapat ang magiging ugali natin sa harapan ng ating mga kapwa. Ngayon po, meron pa tayo isang aralin. Sabi po sa sulat ng Apostol Santiago, sa Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 27. Sabi dito, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ano po ba ang mga dapat nating malaman? Sabi ni Apostol Santiago, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagaya. Dito po, pinag-uusapan yung tinatawag na input and output. Papasok at palabas sa atin. Ngayon, pagdating sa nagsasalita, pagdating sa pinakikinggan, dapat doon tayo mas maliksi. Halimbawa, aral. Dapat mas maliksi tayo, mas mabilis ng konti. Kung maliksi, itong halimbawa, sabi na dahil kang maliksi ang maaga. Kaya ngayon, kung mapapansin natin, tinuturoan tayo dito ni Apostol Santiago na maging maliksi sa pakikinig. Pero dalawang bagay po kasi ang dapat natin titingnan na sa pinakikinggan natin. Kasi merong bad news, merong good news. Sa TV, radio, mga balita, puro na lang bad news. Nagkaroon po lahat yung patayan, nakawan, kung ano, yung mga bad news. Itong pinag-uusapan natin, good news, para sa ipabubuti natin. Ito dapat ang bigyan natin ng pagkakataon sa ating sarili na dapat doon tayo mas maliksi sa mga mabubuting balita. Ngayon, sabi nito, magkupad sa pananalita. Halimbawa, dalawang tao nag-uusap. Kinakailangan, kapag ang kainan ng isa ay nakikinig, mas maliksi siya sa pagtanggap, pero sa pag-reply, dapat mas mabagal. Paano po? Ibig sabihin, tinuturuan tayo dito na anuman tinanggap ng kainga, i-proseso muna ng utak bago sumagot. Kasi po, minsan, magkamali tayo ng pagpapasya. Ang mangyayari po niyan, ikapapahamak din po natin. Nakapagsalita sa atin, alam mo ka si ganito, ganyan. Ang nangyari, tinanggap agad, hindi na parasis ng utak, nag-umpisa ng magalit. Alam mo ika nga, sinabihan kong pangit. Mabilis yung nag-process ang utak. Minsan nga, hindi na pinaprocess, sagot agad. Kuha na kita, away agad ang gusto. Dapat po, kung aralin natin, kaya nga tayo binigyan ng utak.
Siya ang taga-proseso. Connected lahat sa brain ang ating five senses. Ganon din ang ating kamalayan. Ganon din ang panggalaw natin. Lahat ng alitigtigin, lahat ng mga connection sa buo nating katawan, kontrolado po siya ng utak. Kaya po, yan ang tinatawag na processing stage. Siya ang taga-proseso ng ating pinapakinggan bago mag-rebate. Kasi po, mas mabilis pa yung pag-rebate kaysa sa pakikinig. Hindi nga naiintindihan, halimbawa sasabihin, alam mo ikaw na ganito, sasabihin, nagalit agad. Tapos sasabihin, ano nga yung sabi mo? Parang baliktad. Pero mas mainit ang sabihin natin, sinabi ba niya yan? I-confirm pa lang gaano ba totoo ang sinabi niya? Para ma-justify natin totoo talaga. Sabi nga, ang salita lang ng isa, hindi pwedeng paniwalaan. 2 o 3 saksi. Hanap ka pa ng ibang proof kung sinabi niya talaga. Kasi kung isa lang naman ang sinabi na nanira, paninirang puri po yun. Kaya hanap ka pa ng iba. Totoo ba sinabi mo? Kung hindi naman na-confirm, ibig sabihin niya, gumagawa lang pala siya ng kwento. Yung nakausap na ako niya na isang kapitan, sabi, alam mo ka, si ano ang may ginawa niya sa barangay, kinuha yung ganito. Anong sabi ng kapitan? Nakita mo? Kung kaya mong patunayan, sige, i-record natin sa logbook. Kung hindi mo kaya ang panindigan, tumigil ka na. Galit ka lang siguro sa kanya, naninira ka lang. Kasi, sabi ko, puro sayo niya. Siyempre, arguin niya ng kapitan. Kung gaano ka totoo, dapat may panindigan din naman yung nagsumbong. Nakaya, may picture siya, may documentation siya, may patunay siya na nakita mismo na kanyang mali. Pero kung walang proof, walang patunay, huwag na. Kaya po kung mapapansin natin, diyan po ang kalagayan ng ating sarili, nagiging marupok tayo. Marupok tayo sa pagsasalita, mabilis tayo mag-rebate. Pero yung processing, yung napakinggan natin, na dapat ina-analyze muna natin, patanong at bago ka sumagot, yan ang pinakamaganda. Kaya mas maigi pa nga, sabi nga, masarap kausap yung mga pinakausap mo, pero hindi siya palaimik. Kasi pinapractice niya yung sinasabi mo bago siya magsalita. Pag sa ganun, maalaman natin, kaya niya pala ginagawa yun dahil nag-iingat siya na magkasala sa kanyang sasabihin. Ano kaya gawin natin practice yan? Pero hindi nangungulugan na bingi na dahil hindi pinansin yung sinabi natin. Pero pinaproseso lang. Dahil ang iniingatan ko, itong puso. Sa oras kasi tayo magalit, ang apektado puso, yung heartbeat niya, umaalsa siya. Sabi dito, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Paano ba magalit ang tao? Hindi ba ganyan siya simbuyo ng damdamin? Reaksyon sa bawat tinatanggap natin na napapakinggan. Tinuturuan tayo nila yung Apostol Santiago na dapat matutunan natin maging kalmante. Yung maggalit ka na pero ayaw mo pang ilabas. Kasi mamaya yan, yung galit pala ang nagdala sa atin sa kapahamagan. Paano kung ano-ano na lang nagawa mo, nakuha mo, nakapatay ka, nakapaghampas ka, nakapanakit ka ng kalooban ng iba, nakapatay, ikaw tayo. Kaya tayo tinuturuan nito, i-proseso ng utak bago mag-react, bago ipakita yung reaksyon natin sa ating sarili.
Kaya kung kinausap tayo, smile lang tayo sa kanila. Chill-chill lang, sabi nga. Kasi po, iniingatan natin yung nag-iisa nating puso. Hindi ito katulad ng sasakyan na idaan mo lang yan sa talyer, palitan na. Ang puso natin nag-iisa lang. Hindi siya pwedeng i-repair. Ang nakapag-repair lang ito, ang Diyos sa oras na siya'y nananahana sa ating mga puso. Kaya, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan. Ibig sabihin, dito sa ating pagkatao, ihiwalay natin lahat. Pag sinabing lahat, wala tayong ibubukod. Lahat ng karumihan, lahat ng ikapapahamak natin. At ang pag-apaw ng kasamaan, yan dapat ihiwalay din natin. At ang ipapalit natin, at tanggapin ninyo ang na may kaamuan ang salitang itinanim. I-replace natin yung lahat ng masasama nating mga gawa, hanga, pananaw natin, palitan natin ng salitang ng Diyos. Ito yung salitang itinatanim ngayon. Sa bawat tainga, papasok sa ating mga puso. Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng iyong mga kaluluwa. Ibig ko pala sabihin, itong paglalaan natin ng panahon para makinig ng Ebanghelyo, kaluluwa pala natin ang magbibenepisyo. Sinagasaan natin yung ulan, yung sama ng panahon, nakarating tayo dito, dahil ang Ebanghelyo, kailangan ngayon, mapakinggan natin, ito po ay makapagliligtas ng ating kaluluwa. Kung nakatanim talaga. Paano kung tinanggap lang at hindi nakapag-ugat, hindi siya sisibol, hindi siya lalago, hindi magkakaroon ng bunga. Kaya, pakasyasatin natin ang ating sarili. Handa na ba itong katawan na ito? Itong lupang ito. Katulad kaya sa matabang lupa na pwedeng baguhin, pwedeng ayusin ang ating pang-araw-araw na pamumuhay na dapat tayong nabubuhay sang-ayon sa salita ng Diyos. Sabi dito, dapat maging tagatupad kayo ng salita. Ibig sabihin, lahat ng ating napakinggan, nabasa, napag-aralan mula sa banal na kasulatan, dapat gawin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maging tagatupad tayo. At huwag tagapakinig lamang. Halimbawa, pinakinggan. Maya-maya, nakalimuan na ba yung sinabi ni Brad? Dapat hindi ganun. Gawin natin focus ang ating sarili sa pakikinig ng Ebanghelyo. Dapat, itong tatlong sangkap nito, yung kaluluwa, espiritu, katawan, nandito lahat. E paano kung halimbawa, nandito nga yung katawan, yung isip, ano kaya, nalak ko ba yung pinto sa bahay? Ay sayang yung ano ko doon, baka kainin ng pusa. Yung ulam, hindi ko natapan. Itong gano'n ang kaisipan natin, hindi pa buo na nandito. Dapat, nandito lahat yung tatlong yan na sangkap ng ating katawan. Para hanggang makinig ng Ebanghelyo. Kinakailangan maging tagatupad ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kaya po, kung mapapansin natin, halimbawa, ang salita ng Diyos na itinatanim ngayon, kapakinabangan ng ating kaluluwa, napakinggan lang natin pero hindi tinutupad, ang dinadaya natin sarili natin. Paano ba't nagbigay ka ng oras makinig ng Ebanghelyo tapos hindi mo naman pala i-apply sa iyong buhay? Ang nangyari, ganito pa doon sa nagtawon, sa nagturo, sa namahagi ng Ebanghelyo. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Kung halimbawa, tagapakinig tayo, pero hanggang pakinig lang, walang hindi nakarating sa ating puso, anong tutuparin natin? Kasi po, ang tutuparin natin, yung tinanggap ng ating puso, ang salita ng Diyos.
Katulad tayo ng isang tao na tumingin sa salamin, pagtalikod, limot na, ano ba? Pantay ba yung make-up ko? May muta pa ba ako? O ano ba? Parang ganun ang kinalabasan. Sabi niya, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Parang ganun. Nagkaka-amnesia agad. Kaya kinakailangan, yung araw na ating pinapakinggan dapat makarating dahan-dahan dito sa ating puso. Sabi nga, hindi ko na ikaw nga isusulat ang ating mga utos sa mga tapyas na bato, kundi ating ilalagay na at isusulat sa kanilang mga puso. Dito na po ilalagay ang aral o salita ng Diyos sa ating mga puso. Nang sa ganun, kapag yan ay nandyan, meron tayong pagbabatayan kung paano natin tutuparin ang aral o salita ng Diyos. Pero kung hindi nakarating dyan, ang tutuparin natin? Wala. Ito po kasi ang magdadala at ito, balance yan. Hindi piling ito lang. Hindi piling ito lang. Kapag ito lang, kataasan, katanyagan. Pag ito naman, magandami naman. Parang balance sila, magkatuwan silang dalawa. Sabi dito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Halimbawa, gusto nating maging perfecto ang ating pamumuhay. Ang kautusan ng kalayaan na at nanatiling ngayon ay na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Dito na po papasok ang blessing. Halimbawa, tagapakinig tayo, walang tupad. Ginagaya natin ang ating sarili. Tagapakinig tayo at tagatupad, ang magbibenepisyo yung ating mga ginagawa. Yun na po yung sinasabi na magagandang bunga, resulta. Kapag ang salita ng Diyos na itanim talaga at nagkaugat, makikita po yan ng ating kapwa, ang pagbabago natin. Ibig sabihin, kung kilala ka sa iyong barangay, na ikaw ay madaya, na ikaw ay luko-luko, ngayon, pag salita ng Diyos nakarating dito sa puso natin at nabago ang ating pang-araw-araw na pamumuhay, naging matulig na tayo sa harapan ng Diyos at hindi na natin ginagawa yung dati natin ginagawa, ibig sabihin niyan, yung kapwa mismo nakapaligid sa atin ang makapagsasabi, alam mo, tuminok na si Brad. Hindi pwedeng magmalaki, sabihin, oh, matino ako, hindi pwede, mabait ako. Paano yung trato natin sa kapwa? Sila po kasi ang nakakita sa atin, kung mabait ka talaga. Kaya gawin natin salamin sa ating buhay ang ating kapwa. May dapat pa ba akong ayusin sa aking buhay? May dapat pa ba akong ituwid? May dapat pa ba akong pagbutihin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Bakit mahiyang magtanong? Kahit mahal natin sa buhay sa loob ng tahanan natin. Ikonsulta natin yung resulta kung na-i-apply natin ang ibanghilyo na ating pinapakinggan sa bawat gawain. Sabi dito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso. Ang relihiyoso, tao. Pag sinabing galing yan sa word na relihiyon, reli means relasyon, ang legion, group. Grupo ng mananampalataya na may kaugnayan sa sinasampalatayanan. Halimbawa, sasabihin natin, relihiyoso na tayo. Active sa pagsamba, sa awiting, sa prayer, sa pakikinig ng Ebanghelyo, sa ayuno. Lahat, active tayo. Pati sa pagtulong sa kapwa, sa pakikibahagi pa ng Ebanghelyo. Active tayo, relihiyoso nga. Ngayon, halimbawa, ipinalalagay natin ang ating sarili. Kung ang sino man nag-iisip na siya relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila
Halimbawa, nagpiprayer naman, pagkagan marara na naman ang muso. Walang kontrol sa dila. Ang narili. Samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ibig ko palang sabihin, kung halimbawa, madasalin tayo, active tayo sa simbahan, magaling tayo umawit, preacher pa tayo, leader pa tayo, kung magkatumpito na sa biyaya, tumutulong pa tayo sa may karamdaman. Pero, walang kontrol ang dila, useless pala ang pagiging religious natin. Sabi nito, ang dalisay o pure na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ano yung pure? Dalawin ang mga ulila. Huwag lang yung mga kumari, kumpare na kalibel na okay sa buhay ang dalawin natin. Kundi yung ulila. Ano yung ulila? Wala nang ibang inaasahan. Yung mga taong Diyos lang ang inaasahan. Kasi kung mapapansin natin, ang ulila, wala siyang ama, walang ina. Umaasa lang siya sa tiyahin, sa lolo at lola, sa tiyuhin. Yun yung puntahan natin. Silang masigit na nangangailangan. May connected tayo kay Lord, nagsasamba tayo, active tayo sa pagsimba, sa pakikinig ng Ebanghelyo, sila yung kung dalawin natin. Pasyanan natin sila. Tanungin natin, anong mga pangangailangan mo? Maalala natin, hindi ba ngayon? Last 2 weeks na. Makadalaw ka lang dun sa isang kapatid natin na si Manay Iday. Yung isang reliyoso na yan. Baka mahali ka ng kahit kunti. Para lang sa kanyang ikagagaan, ng kanyang pamumuhay. Mas maganda pa yun. Kaso ang problema nga, nadadaig tayo ng dila. Sabi dito, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos Ama ay dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao. Dalawa po pala. Mga batang walang inaasahan ama at ina, walang mga magulang, at yung mga babaeng bao. Bakit hindi kasama yung lalaking bao? Kasi po, ang lalaki, kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Pero ang babaeng bao, na walang iba, ang mga babae kasi nabubuhay dahil ang lalaki ang nagtatrabaho. Yung babaeng bao, siyempre kung wala, hindi sila sanay magtrabaho, wala silang inaasahan dahil namatay na ang kanyang asawang lalaki, ang inaasahan na lang nila pagkalinga ng Diyos at habang o awa. Paano kaya nakasama rin tayo doon sa nahahabang at naawa doon sa mga babaeng bao? Ibig sabihin, pag sinabing dalawin, lumabas ka sa bahay mo. Puntahan mo siya sa bahay niya. Yun po ang pagdalang. Kasi kung ano daw, dinadalangin mo lang naman siya. Sana marami ka ng pagkain, sana maayos ang kaligtasan. Pero wala naman tayong ginagawa sa kanya. Ni hindi nga natin ipatong ang kamay, ni hindi nga natin bigyan ng pagkain o maiinom. Sabi niya, kung ang pananampalatayang walang gawa, patay. Kaya, idinadalangin natin siya na sana'y marami kang pangbiyayang dumating sa iyo na pagkain. Kasama ka rin dapat sa nagbibigay ng biyaya. Sa ganun, gumaan ang kanyang pang-araw-araw na pumuno. Yun po yung pananampalatayang may gawa. Ano ba po? Dalisay na reliyon, dalawin ang nila, at babaeng bao sa kanilang kapighatian. Ibig sabihin, titingnan muna natin kung nasa kapighatian. Hindi ibig sabihin, halimbawa, dinalaw ko naman ikaw ngayong bao, pero mali naman yung purpose, para ligawan naman, para suyuin, hindi rin pwede. Sa kanilang kapighatian.
Kaya ang pagdalaw, may purpose. Kailangan nating maibsan yung kanilang kapigarin. At pag-ingatan, walang dungis ang kanilang sarili sa sanlibutan. Ito po kasing sanlibutan ng kasamaan, maraming impluensya, maraming mga masasamang makapaghihikayat sa atin upang magawa natin ang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Dati noon, ang nakakahikayat lang, sabi niya, ang masasamang kasama ay sinisira ng mabubuting pag-uugali. Ibig sabihin, one-on-one lang tao sa tao. Kung anong nakita, gagayahin. Ngayon, hindi na. Dahil open na tayo sa social media, maraming panoorin sa social media. May YouTube, Facebook, kung ano-anong mga kalukuhan na baka makahikayat sa atin. Kung marunong tayo mag-ingat ng ating sarili, sa kasamaan ng sanlibutan, ito po ang tunay na relihiyon o relasyon natin na tunay sa Diyos na ating sinasamba at pinapupuri. Siguro po hanggang dito lang, pag-ibagin natin sa oras ito, salamat sa Diyos, at anuman ang ating kahingan, karaingan, ilapit natin sa Diyos, at ipagkatiwala natin sa Kanya. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.